2026 ngayon, 14 na taon na ang nakakaraan, 2012, sa impeachment ng punong mahistrado, Chief Justice Corona, napanood na po natin ang pelikulang ito ngayon na muli nilang ipinalalabas. Ang kaibahan lamang, si Justice Corona, Chief Justice, ay hindi po inihalal ng taong bayan. Siya'y ini-appoint bilang mahistrado ng Korte Suprema. Punong mahistrado. Kung ikaw ay nanonood sa akin at nakikinig, at ikaw ay dilawan o pink, o sa kabilang kampo, nasa iyo ang kalayaan para itigil na ang panonood sa akin. Wala akong intensyon na kumbinsihin ka. Pero kung ikaw ay nagsusuri, o ikaw ay makaduterte, nasa sa iyo ang choice, o magpapatuloy ng pagsubaybay sa akin. Pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maipaliwanag ito sa isang madaling maintindihan na paraan. Ang kaibahan ni Chief Justice Corona 14 years ago, nang litisin ng mga senador, ang iba dyan nasa Senado pa ngayon. Ang iba dyan ay nasa Senate Maleta Gang o grupo ng mga senador di Maleta. Si Chief Justice Corona ay hindi po ibinoto. Kaya wala siyang matatawag na political base. Si Chief Justice Corona ay pinadaan sa impeachment na ang may kontrol ng kwento, palabas, ay ang mainstream media. Ang sumusuporta lamang kay Chief Justice Corona ay ang mga nagkakaisa na nasa mga hukuman, Supreme Court at lahat ng mga hukuman sa ating bansa. Ngunit ibang-iba po ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte ay hindi kumuha ng mandato bilang public official sapagkat ini-appoint ng presidente. Hindi po. Meron siyang political base. Ang kanyang political base, 32 milyong boto. Na ni isa dyan ay hindi niya sinuhulan para siya iboto. At sa mahigit 32 milyon na yan, gusto kong bigyang diin, mahigit 20 milyon dyan ay katolikong botante. Mga katolikong miyembro ng simbahan ni Padre Damaso Bacani, Padre Camora Villegas, Cardinal Archbishop Villegas, at Padre Salvi Robert Reyes. Yan po ang mga pare sa dalawang nobela ni Dr. Jose Rizal, No Limitangere et El Filibusterismo. Ginagamit ko para ma-relate ninyo sa inyong mga nakaraan. Sapagkat sa mga pagtalakay po natin sa mga susunod, hindi lamang po kung ano ang mga basihang legal at mga pangyayaring nakikita natin, naririnig, napapanood. Atin itong itatali sa nakaraan at kasaysayan. Sapagkat ang layunin ko po, humugot tayo ng leksyon sa kasaysayan. Magiging makahulugan lamang ang ating pagtalakay sa mga isyong kasalukuyan kung lagi natin itong iaangkla sa mga leksyong itinuturo ng nakaraan. Yan po ang silbi ng kasaysayan. Kaya nga ang tawag kasaysayan. May saysay. Hindi siya magiging kasaysayan kung wala siyang saysay. Wala siyang silbi. At ano ang kanyang mga silbi? Ang silbi ng kasaysayan ay kung matututo ka sa leksyon na yan para alam mo at gagamitin mong gabay sa kasalukuyan para makita mo ano ang magiging hinaharap ng ating mga anak at kabataan sa bansang ito pagka humupa na at natapos na ang mga kasalukuyang pangyayari. Sapagkat sabi ni Dr. Jose Rizal, what is present? Present is but a future in the making. Ang kasalukuyan ay ginagawang kinabukasan. At ang kasalukuyan ay karugtong ng nakaraan. So we must study the past. Better for us to learn how to deal with the present so that we can foresee what will be in the future or tomorrow. Ngayon pa lang makikita mo na ang bukas at hinaharap kapag sinusuri mo ang kasalukuyan sa lente o microscope ng nakaraan. Kaya mo binabanggit sa inyo na ang pelikulang impeachment versus BP Sara, napanood na natin sa teledrama ni CJ Corona 14 years ago. Ganyan-ganyan din ang script at kwento. Sila din ang mga karakter. May nadagdag na lamang, may ibang namatay na. Kinuha na ng kanilang mga amo na demonyo o diablo. Okay? Ano ang kaibahan ni Vice President Sara? Ulitin ko, meron siyang political base na wala si Corona. Meron siyang 32 milyon na botante na ni isa dyan ay hindi niya sinuhulan. Tama po kayo, Franz, paulit-ulit na lang ang nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Paulit-ulit ang nangyayari sa Pilipinas. Pagka mga Pilipino ay humihimod nga sa mga politiko. Eh sana naman, huwag kang ganun. Sapagkat ang politiko, hindi mo mapagtitiwalaan yan. Doon ka lagi sa taong bayan. Ang politiko dumarating, lumilipas.
Ang pinakamatagal na politiko sa Pilipinas, Marcos Sr., tatay ng kasalukuyang presidente. Pero ano man ang paghahangad niya na makontrol at mamahalagi sa Pilipinas, nawala din siya. Hindi niya napigilan ang daloy ng kasaysayan. Kaya ulitin ko, huwag mong iangkla sa politiko ang bansang ito at ang kapakanan ng bansang ito. Dumarating, umaalis ang politiko, ngunit ang taong bayan nananatili. Kaya kung ako tatanungin nyo, ang tunay na dynasty hindi mga politiko. Ang tunay na dynasty o namamahala at tunay na kapangyarihan sa politika ay ang taong bayan. Lalayas sa mga politiko, darating sila, lalayas uli, ngunit mananatili ang taong bayan. Sinakop tayo ng mga Kastila, lumayas sila after 300 years, nanatili ang taong bayan. Matapos maghimagsik ang taong bayan. Kinontrol tayo ng mga Amerikano, lumayas sila after 50 years, nanatili ang taong bayan. Sinakop tayo ng mga Hapon ng 4 na taon, lumayas sila, nanatili ang taong bayan. So of course, yung mga elitista, yung mga edukado, yung laging nasa negosyo, ang laging kasabwat ng mga dayuhan. Ngayon, wala nang mga dayuhan na sumasakop sa atin. Ang sumakop na sa atin, mga tuta at aso ng mga dayuhan. Na habang yung kanilang amo na sinasamba ay nakikipagmabutihan sa inchik, sila naman na isinusubo laban sa inchik, himod naman ang himod sa mga politiko at amo nilang dayuhan. Nakikita nyo? At ako naniniwala, yung kanilang mga among dayuhan may malaking kinalaman sa kaguluhang ito na nangyayari sa Pilipinas.